Dito sa video na to, matutuldukan na yung mga chismis na kumakalat sa mundo ng social media na di umano, binato ng laptop nitong si VP Sara, etong si Attorney Michael Poa. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Interview ho nitong si Attorney Michael Poa dito kay Ma'am Corina Sanchez ang ating pag-uusapan dito sa video. Wala na ho tayong maraming segue. Re-recta na ho tayo sa interview nitong si Attorney Michael Poa. Okay? Nako. Memo with Corina. Matindi to. Memo. At eto na ang nakakaloka. Yan. Ginagaya ko lang si Sino? OG Diaz. Nakakaloka. Ayan, At nakakaloka. patuloy Oh. na usapin ngayon sa politika Ayan. ng Pilipinas. Yun. Ayan. Inaprubahan ng House Committee on Justice ang report na nagre-rekomenda ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Alam niyo na po yan. Kasama yung Articles of Impeachment. So, ito po ay unanimous na pinagtibay ng 55 members matapos ang 8 hearing na tumalakay sa mga paratang na kabilang ang di umano'y paggamit ng confidential funds, Yan. unexplained wealth, SALN issues, Naku at po. ang mga pagbabanta sa Ayun. matataas na opisyal. Naku. Nagulat po ba kayo, Attorney Poa? Ay, kasama nga po pala natin si Attorney Poa. Nandito siya po ngayon. Thank you very much for joining Good us. morning, Ms. Corina. Good morning, Sir Willard. Congratulations on your new show. Oh, thank you. Una sa lahat, ang pinaka-importanting tanong. Buena totoo mano po- ba? Buena mano ba itong si Attorney Poa dyan sa bagong programa dyan sa Billionaire News Channel? Memo with Corina. Ba't hindi yung title pa lang talagang mayayari Ba na ka. binato kayo ng laptop ni Vice President? Alam niyo, Ms. Corina, na medyo, di ko alam kung paano magre-react nung nakita ko yung mga SOCMED cards about that. Medyo natawa na lang ako. Actually, thought I shouldn't answer that anymore. Hindi ko napapatulan. But to cut the long story short, hindi po totoo. Yeah. na nabato ako ng laptop or kahit anuman or Ano ba yung kwento my mo, years Willard? working with the Vice President, di po namamato ng kahit ano yan. Sabihin ko sana kung binato kayo, saluhin ko. Pasa mo sa akin. Mamahaling laptop pa nga daw yung binato sa akin. Brand So, pa. natawa. Sana maleta na lang na puno ng perang iba. Naku po, yari It's tayo very dyan. creative. I have to Very say creative. that. Very 4 gold bars. Yan. Magandang iba to yan. Tatanggapin ko yan. Anyway, so hindi totoo yun. Hindi po totoo. You don't know where it came from? That I don't know. It just story? came out during the weekend. Tapos marami nagtatanong sa akin. Even my relatives started asking me kung totoo yun. Correct, correct. But no, it's not true. It's not true. But ano na siya, parang ano ba yon? Parang fable lang ba yon na the temper of the Vice President? May temper din siya. Actually, Ms. Corina, I've worked with the Vice President since 2022. Nakilala ko lang naman siya noong 2022 sa DepEd. To be honest, hindi ko... You've never seen her meltdown? I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very... Pagka kunyari sinabi walang demolition tapos nang demolish ka, kung ikaw ay isang sheriff, talagang hindi ka babatoy ni VP Sara. Alam niyo anong gagawin niya? Sasapakin ho kayo. Sasapakin ho niya kayo. Hindi nang babato si VP. Kung galit si VP, alam kong ginagawa niya. very decisive on issues. At Pero kung sakaling ito si VP nagalit kay Attorney Michael Poa, makikita ho yan ng ating mga kababayan. Huwag ho kayong mag-alala. Huwag ho kayong mag-alala, okay? wala, never nang bato, never nanigaw even. Namulyaw, Okay. bait si VP. So habang nangyayari po yung impeachment, no, yung botohan, lahat po kayo nakatutok. Ano po yung eksena? Kayo po ba'y parang nanonood ng pelikula, may popcorn, anong... Hindi naman po may popcorn. But definitely, meron kaming hub. For example, the Fortuna Narvasa Salazar office. Kasi yun yung kakollaborate ko na law firm dito. Meron silang parang command center where we watch these things. Ako naman, I have my own small law office in Makati. So ako and my team also watch the whole day, no? Actually, siyempre kasi media would like to ask for comments after. So kung kinakailangan naming magkomento, nagbibigay kami. But I have to clarify that also na as you can see, medyo malimit magpa-interview talaga ang defense. No? Ako, I just have to kasi medyo yung media
tama naman yung media when they ask me, kailangan malaman, ma-explain sa publiko yung mga bagay-bagay. So, I oblige. Pero kahit na ganun, medyo mas marami pa yung dinideny namin interviews because syempre, we don't want to telegraph whatever we're going to do. Ano yung legal strategy namin pag umabot to sa Senado talaga. Aabot ho. Base sa ating nakikita, siguro meron na ano ho nila, nakakuha ho sila ng sapat na pondo kaya yung mga congressman na ano ho nila, na masahe nila. Aabot ho sa Senado yung impeachment ni VP Sara. Na kung saan, yan ho paborable para dito kay VP Sara. Wala rin naman tayo magagawa. Di ba? Pagka hindi umabot sa Senado, pwedeng yung mga katanungan, umabot pa yan sa eleksyon. At baka gamiting panggibad. Wala namang gaanong naniniwala. Pero mas maigi na ngayon, matuldukan na yung mga kasinungalingan na ibinabato kay VP Sara. Kung tayo tatanungin, okay lang naman, wala nang problema kung umabot, di umabot. Kung hindi umabot, sa eleksyon na magpapaliwanag si VP Sara. Pero kung tayo tatanungin dito sa PH Update, okay lang naman, walang problema yan. Ayos lang ho yun mga kababayan. Sigurado malulusutan niya ni VP Sara. Willard, anong matatanong natin sa kanya kung hindi niya sasabihin sa atin yung kanilang strategy? Tanongin Uwi ka na lang na. natin, yung scenario na nakikita po Okay. ninyo, kapag, first of all, pagka umabot na sa plenaryo formally, nakikita niyo ho ba na may haharang pa dito? Ano po ang nakikita ninyong mangyayari? Sa amin, hindi na kami nag-speculate sa harang o ano man. In fact, even last year, kahit nag-file kami ng petition before the Supreme Court, alam naman natin na pag nag-file ka ng ganyan, it's always 50-50, no matter how confident you are with your position. So last year, prepared na kami to go to trial. So same lang po tayo this year. Kung ano man ang mangyari, syempre, aaminin ko sa inyo, we're still hoping na ma-appreciate ng ating mga kongresista yung aming mga arguments on jurisdiction, on yung mga constitutional infirmities na napansin namin dito sa proceeding sa House. At sana ma-appreciate yun ng ating mga kongresista at hindi na to umusad pa. But again, of course, there's always that possibility and that real possibility na umakyat talaga to sa Senado. And when that happens, we've been preparing for that. Ayun. Tingin niyo ho ba minadali ng House Justice Committee ang proseso? At nasunod ba yung criteria na nilatag ng Supreme Court dun sa naunang impeachment case? Ang pananaw ko kasi dun sa naging desisyon ng Supreme Court, it wasn't really with the committee mode. It was really more on the fast track mode. Yung, di ba, yung basta magka 1/3 ka, pwede nang dumiretso ka agad without going through the hearings. Dito naman sa committee level, ayoko naman sabihing minadali. Just to be fair, hindi naman ganun ang nangyari, no? But I think ang talagang objections namin dito ay I really don't want to use the word mini-trial kasi kinlarify na yan with all due respect and in all fairness to the chairperson, si Chairperson Luis. So kinlarify naman niya na mas preliminary investigation ang tutok nila. Pero ang contention talaga namin dito is they kept on asking us to respond. For example, parating sinasabi kasi na hindi sumisipot ang Vice Presidente. But number one, again, meron kaming constitutional challenge. Second, kung sumipot man kami doon, yung mga nilabas nila na testigo, like si Mr. Ramil Madriaga, diba may supplemental affidavit yon. Yung supplemental affidavit na yun, di naman kami binigyan ng advance copy nun. So even if the Vice President were in fact present at that time, paano siya makaka-respond intelligently ni wala kaming advance copy nun, nung supplemental affidavit? Yan, wala man. Same is true Diba? with... Yun ang nakakairita di ba? Paano kayo makakakuha ng kapakipakinabang na kasagutan sa kampo ni VP Sara na nag-iimbita kayo, gayong ang gusto nyo palang mangyari, magkakaroon ng gulatan dyan sa hearing, dyan sa Injustice Committee, di ba? Dapat kung talagang gusto yung dumalo itong si VP Sara at talagang fair kayo dyan, 1 week pa lang, kung ano man yung mga hawak nyo galing sa AMLA, galing sa NBI, bigyan nyo ng kopya. Supplemental affidavit ni Madriaga, bigyan nyo ng kopya. Ang kampo ni VP Sara, hindi pagka pinatawag nyo na nga, tapos di nyo pabibigyan ng kopya. Ano yun? Diba? Ang dating para talagang tinatrap nyo Diba? Ginagak nyo yung si Vice President Sara Duterte doon sa ano na yun, dyan sa mga hearing na yan. The AMLAC reports, for example, medyo makapal po yun. Hindi naman kami nabigyan ng advance copy nun. So, yun yung sinasabi naming... Are they obligated to submit to you well, in advance? As part of due process, if they wanted really
the Vice President to be able to respond intelligently to all of these accusations. Siguro naman mas maganda kung nabasa niya mismo yung hindi yung nandun lang. And then of course if she denies it, anyone can say it was just a general denial. Correct. So ngayon, kompleto na po kayo sa lahat ng mga pinapresenta. Opo. In fairness again to the House, pinapadala naman nila sa amin right after the hearing yung mga documents. So we do have those documents and we've been going through them. I see. So, yung sinasabi, yung komento ng iba, nako, hindi nila masasagot yung 6.7 billion na yan. Hindi nila masasagot yung yung tungkol doon sa labas-pasok ng pera. Handa po kayo doon? Opo, handa po tayo. Unang-una, nasabi natin dun sa isang press con. In fact, again, malimit kami magpo-press con. Pero we felt the need para maintindihan ng mga kababayan natin yung 6.8 billion. First of all, the Vice President already denied in a statement that she ever had that much money. Secondly, itong AMLAC reports, ang sinasabi ko nga parate, it does not equate kasi to bank balances or account balances sa bangko because ang AMLAC reports, it's really an aggregate number of all of your transactions. Diba? Whether it be deposit, withdrawal, fund transfer, at lahat yan in a span of, I think, almost 19 years, hindi ba? So, inad-add lang lahat po kasi yan. No? So, pag inad mo yan, obviously, the number is big. Although, again, while we are not saying that those numbers are false, we cannot also confirm if they're in fact accurate. Kasi nga, nabanggit na nga sa press con kahapon, there was even a glitch in the system that was reported by BPI. No? They wrote AMLAC a letter. So yung mga ganyan na bagay, we'll have to really sift through the data, which we are doing already, kasi nga, nabigyan na kami ng report. But siguro sa mga kababayan natin, we have to be more cautious lang on how to treat this data kasi hindi kasi siya conclusive or hindi pwede mag-conclude. Well, unang-una, hindi pa kayo sumasagot. Opo. Yun ang importanteng malaman ng tao, Una, you're innocent until proven guilty. Tama po yan. And that dito, in the case of the impeachment trial, it is a political process and not a legal process. Diba nga, kaya nga kung ano man yung depensa mo, kung talagang wala kang numero, sorry ka na lang. Walang kinalaman yun eh. So nakadepende sa numero. Sa numero Sa pa rin ng mga Senado, boboto. Congress. Doon pa rin bagsak niya. Oo, Sa botohan pa rin. And in the same way, even if you're guilty, kung meron kang sapat na numero ng mga senador na talagang sa'yo boboto, wala rin, ganun din. Mananatili ka naman sa pwesto. Kaya tanong natin kay Attorney Mike, gumawa na ho ba kayo ng inyong sariling calculation kung ilang possible votes ang Kami po makukuha nyo gumagawa. Meron kaming sa Senado? Alam mo, -1 plus 1. Hindi naman po ako magsisinungaling dito. Obviously, that part of the strategy is also to look at the numbers kasi as we know, it's a political process, sui generis and a legal process at that time. May Pero numero, but you know, yung suwi-suwi generis na yan, ginagamit lang ho yan ng mga congressman na paborable na matanggal si VP Sara. Pero kung atin titingnan dyan, yung impeachment na yan, ano ho yan, 70-30. 70% na puro politika, 30% na para sa accountability. Diba? Para mapanagot yung mga gusto nilang panagutin, 30% lang ho yun. Hindi ho tayo naniniwara para sa accountability yan. 70%, ano ho yan, politika ang motivasyon yan. Hindi yung para mapanagot yung mga nagkasala. Kasi kung yun pala ang gusto talagang mangyari nitong mga magnanakaw na congressman na to, ba't nilaunahin yung issue ng mga manual yung flood control? Ba't nila inuuna yung impeachment ni VP Sara? Gayong mas malala naman yung nangyaring nakawan. Hindi ko sinasabing merong nangyaring nakawan. Meron talagang nangyaring nakawan dyan sa impeachment na yan o wala. Ang sigurado ho natin dito, ang pagkakakilala natin sa mga Duterte, walang magnanakaw na Duterte. Mga Marcos, Romualdez, ano na ho yan, panahon na ho ang mamamalita sa inyo dyan. Diba? Ano na ho yan, sinubok na ho ng panahon. Diba na yung mga Romualdez, Marcos, mga magnanakaw ho talaga. Pero Duterte, wala po ho tayong nabalitaan. personally sa amin, sa defense team, these numbers can easily change, no? Depending on public perception, etc. So sa amin, ang focus ng legal team, hindi kami makikisaw-saw sa politika, no? Yeah. Sa amin, it's more of we need to present
a good defense, a solid defense for the Vice President. Para sa ngayon, kahit na alam nating numero or number-driven yan, siguro makakonvince naman tayo ng mga tao na wala naman talagang pagkakasala ang ating Vice Presidente. At maliban dyan, pagdating sa Senado, no, we're expecting, of course, the senators to vote based on the evidence. So, syempre, although political, alam nating numero yan, I think it has to be driven also by the legal strategy and the legal arguments, the way we present it, na maintindihan ng taong bayan. Because of course, public perception will also affect the senators. You mentioned BPI kanina po, attorney. Ito po ba yung sinasabing parang nadiskubre na mayroong daw na joint account si former President Duterte and Sara? Apo, ibang matter po yung sa BPI na nagkaroon ng glitch. I think it was a letter that they sent on a transaction that concerned the spouse of VP Sara, si Attorney Mans Carpio. No? So I will not get into detail with that. But yes, meron din ganung issue na I think noong 2015, 2016 pa lang lumabas na itong issue on the joint account of the Vice President with her father. No? There are details that, of course, and I hope, again, I beg your indulgence, Ms. Corina, I cannot discuss the details of our defense there, but we're ready to confront and to make people, ang ating mga kababayan and the senator judges, if needed, understand the nature of the alleged account and to show that this is not something that VP Sara ever really controlled or owned. Okay. No? So ito yung mga bagay na hindi lang namin mailalabas pa yung detalye sa publiko, but we want to show the true nature of that account. Okay. So you're not categorically denying that there is a joint account? We cannot because as you can see, may mga nag-deposit na doon sa account, nagsusubok na sila. Kaya nga sa isang suspicious transaction, puro piso-piso, yung lumalabas sa AMLAC report. Marami siya nag-try. So that account does exist. Now whether or not that account should be attributed to the Vice President, that's a different matter, and that's something that we will have to discuss and fully present. Last few questions. So si Vice President hindi na po mangingibang bansa. Right now, ang ating Vice Presidente is in The Hague for a series of meetings and visits. No? So nandun naman siya. I think na-interview na rin yata siya doon. No? Pero hindi po siya pupunta ng iba't ibang bansa tulad ng una pong request. Wala for naman travel. po akong alam na ganun, na plano. Of course, I'm no longer kasi connected with the Office of the Vice President. I'm just really her counsel since 2024. So, hindi ako makakapagsalita ukol dyan. But as far as I know, wala naman po kami na pag-uusapan. Hindi ba, Willard, pinag-uusapan na kahit ma-impeach si Vice President Sara, ang papalit naman sa kanya ay si Pulong ba o si Baste? 2028. 2028. Another Duterte sibling will run. Hindi po ako nakikialam sa politika, Ms. Corina. Ganon, to hindi be kayo honest, kinukonsulta. kasi yung mga kami, we're just focused on the legal defense right now. Kasi, you know, that's too far down the road. Sa ngayon, we just want to make sure na we're able to show yung ating mga kababayan na walang basihan yung mga aligasyon laban sa kanya. After impeachment, do you expect na merong Supreme Court or a court proceeding against her? Well, there are cases pending, no? Already, actually, there are cases before the Ombudsman. As you know, there's also this case of grave threat sa Department of Justice. So, maraming mga kaso actually na binato talaga sa ating Vice Presidente simula pa noong 2025, I think, no? So maraming kinakarap na kaso. But sa ngayon, as we all know, being an impeachable officer, kailangan ma-impeach muna siya before all these cases move forward. Because sabi nga ng Supreme Court, if you're an impeachable officer, and the penalty of these crimes, alleged criminal acts, come with either temporary or perpetual disqualification, hindi po pwede yun. Dapat ma-impeach mo na impeachable officer. No? Meron tayong tinatawag na limited procedural immunity pagdating sa impeachable officers. But, you know, for us, we're not thinking about that yet. Although, syempre, we have filed our responses and answers to those cases. But right now, we're solely focused on the impeachment. On the impeachment. Maraming Ayos, salamat
Salamat po, ayos. Attorney Michael Poa. Ayun na nga mga kababayan, napakalupit ho talagang sumagot nitong si Atty. Michael Poa sa mga katanungan kaugnay sa kanilang paghahanda sa impeachment at sa mga samot-saring mga aligasyon na intriga na ibinabato dito kay VP Sara. Palakpakan ho natin itong si Atty. Michael Poa. Dito sa bagay ng video natin ito, pag-usapan naman ho natin ang naging interview nitong si Melvin Matibag dito sa Storycode na kung saan talagang personal pa ho siyang tinawagan ng isa sa mga anchor dyan sa programa na yan. Ito, panuorin ho natin. Ano nga ba ang nangyari dyan sa pagkakahuli na yan? Itong si Franco Mabanta. Ano ho yan mga kababayan? Panibagong ano siya talagang diversion dahil nga naman na napakaraming issue ngayon na talagang dapat mapag-usapan. Ngayon natakpan tayo dito sa 300 million na extortion daw o di umano nitong founder ng Peanut Gallery Media Network dito kay Martin Romualdez. Na kung saan meron silang sinasabing 90-minute video na hawak nitong Peanut Gallery Media Network na marami sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to nag-aabang kung kailan lalabas yung video na yan. Sabi ho nila, yung mga nababasa natin sa social media, yan daw kung video na yan talagang napakabigat na ebidensya na magtuturo kay Martin Romualdez dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Yan ang mga nababasa-basa natin. Pero hanggat di ho lumalabas yan, ika nga puro ano lang yan, puro kachismis yan. Kung sakali mang ilabas yan ng Peanut Gallery Network, mas titibay yung kaso laban dito kay Franco Mabanta. Meron pala talagang hawak itong si Franco na kung saan yun kasi aligasyon yun ang aligasyon na kung saan talagang kinikikilan itong si Martin Romualdez. Kahit ano pa ho yan, ilabas nila, hindi nila ilabas ito kung nananatiling dito, sigurado. Si Martin Romualdez, hindi ho siya absuelto dito sa issue ng mga anomalyang flood control project na to. Ngayong mga panahon na to, siguro nasisegue nila kahit pa paano, pero sa gusto nila, sa 2028, mananagot ho yung mga mastermind dyan sa mga anomalyang flood control project na yan. Rekta ho tayo dito sa Storycode. Good. Okay, we've been trying to get Director Matibag ng NBI. Hindi sa inyo. Ikaw ang boss ko. Bata mo ako, boss. Director, timing, tumawag ka Ay, magandang hapon po. Director, baka mapahamak ako niya. Mukhang maraming mas galit sa inyo kaya sa akin Damay-damay lang yan, Secretary. Aray ko. Director, of course, you know... Secretary, hindi naman yata marami. May ingay lang. Okay. Director, of course, you know everybody's curious about the details dun sa nangyari dun sa sa kaso ni Franco Mabanta. Can you give us more details dun sa update, of course. So, ibigin mo ng update muna. Na-set up daw sila Na-set up daw sila. Medyo mahirap po paniwalaan ng setup kasi talagang yung term po ba sa law enforcement, ng mga talagang nasa law enforcement, nagpapagpag. Kasi yung una pong pick-up point na dapat sa peninsula, tapos lumipat ng kabilang building, umakyat pa sa mataas, tumabas sa kabilang pintuan, sa Ayala. Maya-maya, nag-text dun sa may dala ng pera. Sabi sa Pasig, pumunta kayo, naghintay sa Pasig, nag-text ulit, nagtawagan, na doon na po sa may Value Building Tapos may inutusan dalawa sa pumick up. Nung nakuha na ng dalawa, sinundan kung saan dinala na lugar po, doon na sunang huli na nandoon na po si Franco Mabanta nung binubuksan na yung maleta ng mga pera po. So from your vantage point, Director, is very strong yung evidence na hindi ito set Ano up. po, tama po kasi po unang-una, lagi po kaming dito sa NBI po ngayon, sa law enforcement, yung pong Memorandum Circular number 20 po ng Department of Justice na kung saan yung amin pong dapat na quantum of evidence, hindi po prima facie na lang ngayon, kundi reasonable belief, reasonable certainty of conviction. Reasonable certainty of conviction po na sinasabi. So yung ebidensya pong ipinasok namin dyan, ibig sabihin yung elemento po, andyan dyan. Ganito lang naman po pagkaso Titingnan mo, dalawa, facts, saka yung law. Kung yung facts ba na tumutugma doon sa element, sa facts na magkakaroon po ng kaso. At base po sa nangyari ito, nandoon po lahat.
wag po natin sanang insultuhin naman yung law enforcement, yung mga nagtrabaho po ng mais na NBI. Nagtrabaho base po sa pangyayari, yung actual na pangyayari, at gumawa ng tamang proseso na naaayon po sa batas. Yan. Yung pong operation na yan, recorded po lahat. May Yan. mga body cams po, may mga video, at may mga media reporters po na kasama namin nung inoperate po yan. Are you at liberty, Director, para sabihin, kahit summary lang, ano ba yung naging proseso nitong lahat ng ito? Opo naman. Nagsimula po yan, with mga total na surveillance po yan, and investigation and case build-up. 2 weeks po yan. Nakatagnap na po ng reklamo mula po kay Speaker na merong nag-extort, na merong nangingikil, na nananakot na pag hindi nagbigay ng malaking halaga, ay may ilalabas siya Nako. sa kanilang sa social media platform. Ang nangyari po dyan, nagtawaran pa po unang hiningi 350. Hanggang sa, as part of the strategy po ng ating pong mga ahente, nakipagtawaran para believable, at pumayag naman po si Franco Mabanta rin sa tawaran, naging 300 million. So from the very At start, sabi pa, Director, ay kasama kayo doon sa tawaran. Ibig sabihin na alam nyo yung nangyayari. Yung NBI po, may assigned agents po tayo, yung OCTD po namin, naka-assign doon. Alam po ang nangyayari, ang kausap na po ni Franco Mabanta all the while, hindi lang yung representante po ni Speaker Romualdez, kundi kasama na po ang mga ahente ng NBI. Hindi po kami kikilos. So recorded yun, Kung base lang po Attorney, sa recorded yung allegation. conversation. Meron po na gano'n, ano po, no? Opo, Recorded, tapos, recorded. meron din po mga text messages, nakasama yung video na sinasabi, ito, preview to. Parang pelikula na ginawa ng preview, na pagka hindi kayo nagbayad, itong buong pelikula, ito, parte lang ng pelikula, preview lang yan, yung buong pelikula ipapalabas namin at blockbuster to. Kaya yung gustong kita po dun sa palitan ng yung pong video na yan, sa yung pera, blockbuster, 300 billion po yung gusto. Ano rin ho kasi yan kumbaga, ika nga double-edged sword kay Martin Romualdez. Kumbaga pinapatagal lang ho nila yung hindi mapipigilan. Di ba? Dito sa pagkakauli na to, ibig sabihin meron talagang video. Meron talagang hawak itong si Franco Mabanta na meron daw preview Di ba? Meron daw preview. Kumbaga may pinatikman sila, merong thriller. Yung 90-minute video na kung saan talagang madidiin si Martin Romualdez dito sa issue na to. Meron nung silang hawak. Ngayon, itong si Martin Romualdez, malamang sa malamang, ang ano ho niya dito, pinahuli itong si Franco Mabanta para mapakita na malinis ang kanyang konsensya, walang katotohanan yung mga aligasyon laban sa kanya. Pero ang problema ho dito mga kababayan, kung malinis ang iyong konsensya, bakit ka makikipagkasundo, makikipagtawaran na 300 milyon ang ibibigay mo dito kay Franco kung hindi mabigat ang hawak niya? Kasi hindi naman papayag, hindi naman makikipagdildin itong si Franco Mabanta kung alam niya na walang kwenta yung hawak niyang mga ebidensya laban dito kay Martin Romualdez. At hindi rin naman papayag itong si Martin Romualdez na makikipagdeal sa 300 milyong piso kung hindi mabigat yung kung hindi niya nakita na mabigat yung hawak-hawak na ebidensya nitong si Franco Mabanta. Ngayon, abangan na lang ho natin kung saan lalabas yung video na yan nitong si Martin Romualdez na handa niyang bayaran. Handa niyang bayaran Kahit sabihin pa natin na sumangguni siya sa NBI para magkaroon ng entrapment operation para dito kay Franco Mabanta. The mere fact na pumayag ka na 300 milyon ang ibigay dito kay Franco Mabanta, meron nung ibig sabihin yun. Diba? Kasi kung di naman totoo, sige, labas nyo, walang problema Naklanto ako patatakutin nyo, 300 milyon pa hinihingi nyo. Labas nyo yung video, walang problema. Ang problema ho mga kababayan, sumangguni sa NBI, 300 milyon para hindi mailabas yung mga ebidensya na sinasabi nitong si Franco Mabanta, pumayag si Martin Romualdez. Hindi ka rin papayag kung walang kwenta yung mga hawak-hawak nitong si Franco Mabanta. Kaya kung ako dito kay Franco Mabanta, yung pinaka-last episode ng Peanut Gallery Network, Media Network, yung video na yun ni Martin Romualdez. Dahil ito sigurado ko sa inyo, mag-isip na kayo ng bagong pangalan. Diba?
dyan sa Peanut Gallery, mag-isip na kayo ng bagong pangalan. Dahil kumbaga, wasak. Wasak ang kredibilidad diyan. Diba? Yung mga host di naman apektado diyan eh. Diba? Yung mga nag-guest, nag-host diyan. Ang problema, yung founder talaga si Franco Mabanta. Yun lamang eh. Yung Franco Mabanta na kung saan tinangkang kikilan itong si Martin Romualdez ng 300 milyong piso. Kasi lahat ng lalabas na propaganda, paninira, pagpuri, mapapaisip kagad yung mga manunood dyan sa page na yan. Yan sa YouTube channel na yan. Diba? Ano ba yan? Binayaran ba yung Peanut Gallery Network para ipakita yung mga larawan na yan, yung balita na yan, yung vlog na yan? Kumbaga mapipintahan na kagad. Kaya wala nang future yan. Kaya kung ako sa inyo, kayo dyan sa Peanut Gallery, yung final hurrah, yung 90-minute video nitong si Martin Romualdez. Para matapos na to, kasi wasak na rin naman kayo eh. Tapusin nyo na, di ba? natin po sa apat na branches. Pero Director, I was wondering lang if you have any recording of the conversation where Mabanta and company made the demand for money in exchange for not publishing the video. I mean, was there any recording of that direct? Meron pong recording at saka yung actual po na ang kausap na po ay yung mga ahente. May affidavit po yan. So, kumpleto po yung ebidensya. At ang actual na pangyayari na nagkaroon ng pagbibigay ng pera, pag pinagsama-sama po na yan, yan na po yung ebidensya na bubuo po na there is a reasonable certainty na meron nangyari na robbery through intimidation po. Yun po yung theory po na nabuo ng National Bureau. Hindi naman dapat ma-intimidate si Martin Romualdez. Hindi naman siya dapat sumangguni sa NBI kung walang kwenta yung hawak ni Franco Mabanta. Doon sa pagsangguni niya sa NBI, pwede niyang sabihin na, ano yan, kalokohan yan, sasangguni ako sa inyo. Di ba? Kinikikilan ako ng 300 milyong piso. Kalokohan ho yun. Di ba? Wala nang tawag dito, wag ka na hamunin mo na yung Peanut Gallery Network, ilabas nyo yung ilalabas nyo. Pagka naman nagkamali kayo dyan, kulong kayo kasi fake news kayo dyan. Di ba? Sige, hindi na ako pupunta ng NBI. Ilabas nyo yung mga ilalabas nyo. Ngayon pagka ilinabas nyo yan, talagang mabigat yan, sambay ng Pilipino huhusga dyan. Pero pagka ang nangyari ho, sumangguni sila sa NBI. Yun ang problema natin dito. Yes, sir. We're asking that, sir, kasi they're claiming that sila pinipigilan lamang daw ni Speaker Romualdez na ilabas They're ang being video. silent. Pero siguro, Ed, patapusin natin si Director dun sa buong flow of events para makita natin paano nag-unfold. So, ganoon na nga po. Tapos na-set na po, ang sabi, dapat yung first tranche, hati po sa apat na tranche, 75 million each. Kailangan sa May 5, may deliver na. Kung hindi, sa araw na yun, kung hindi magdi-deliver ng first tranche, ilalabas na. So, nangyari, nagkasana nga po na operation, yun na nga yung nagkita po sa isang hotel, at kumakalat na rin yung video na yun na nasa kabilang mesa. May kasama siyang dalawa, kinakausap niya, tapos andun na, nag-text na nga po ulit, pumunta muna siya sa kabilang building, pakit pa muna ng 38th floor, buwaba, dahil nakikiramdam, baka may sumusunod. Pumasok sa Ayala. Ganito po yung setup para mas maintindihan niyo. Yung Primea, malapit lang sa peninsula. Pumasok siya rin sa likod, umakyat sa 30th floor, hindi na po nakasunod yung mga ahente natin. Nabangan, yung pala, lumabas na doon sa kabilang pintuan. Sa Ayala na lumabas. At after 20 minutes, may text na po na sa Pasig na pumunta, mag-antay ulit ng mensahe. Parang pelikula po. Pag nabasa niyo yung spot report, parang pelikula na ang nangyari po, nandun na sa Valle Verde, doon na po na-deliver. At all the time po, siya ang nagdidirect doon sa may dala ng pera at doon po sa tatanggap. Tatlong Sino maleta po yan. yung nag-contact sa inyo, attorney? Sino yung nag-contact sa inyo? Si speaker ba mismo or si former speaker o yung Yung mga abogado representante niya? po niya, pero sa totoo po, nung sa case build-up niyan, hindi naman po ako actual at personal na nag-participate. There is one meeting that they know that it's speaker who is directing it. At meron naman po affidavit yung tao po ni speaker doon sa pangyayari dahil siya po yung naka-hands-on sa mga pangyayari na to.
Tapos at this point, meron na ba kayong idea? Baka naman pwedeng sabihin nyo sa amin kung ano kaya ang laman nung allegedly yung video na sana'y gustong i-release. Meron ba kayong idea kung Maganda ano po man yung yun? tanong nyo kasi opening state, parang sabi ko nga po, preview lang, 3 minutes lang. 3 minutes. Yes. Ang nandito si CJ Hero, sinabi niya, babalatan ko, parang i-expose ko si Speaker, pati yung House of Congress, House of Evil, ganyan po yung mga sabi. Tapos cut na. So parang nakabitin, parang preview nga po ng Trailer, Alam niyo, parang trailer. Trailer lang, trailer. Trailer ng Netflix, na pang-blockbuster yung datingan. So nangyari po ngayon, yun. Ako nga po, may theory rin kami dinidevelop that wala yata talagang video. Parang ang intention, mangikil lang talaga. At kung may video man, dahil ang kiniklaim po nila, yung video nagawa na noong 1 taon pa. Eh di ba ang claim po ng Peanut Gallery, for truth sila, para sa tao, wala kaming ginagawa na hindi para sa kabutihan ng tao. So kung nagawa mo na yung video at ang intention mo, ipakita talaga, ba't hindi mo pa inilabas? So ang tinitingnan namin dito, mukhang meron talagang intensyon na pagkapirahan lang. Tapos nag-aantay lang ng timing, nag-aantay ng mga ante. So tinitingnan po namin yan at kami naman, nakumpiska namin yung kanilang mga telepono, mga gadgets at amin po itong ipoforensik. Titingnan namin sino mga nakausap pa at ano po yung mga pag-uusap. Yun po ay parte ng ebidensya. Kaya kahit makapag-bail po sila, kami po ang maghahawak niyan. At meron po kaming karapatan na buksan yan. Sir, Kaya po, Sir Ronald, kung nag-usap po kayo ni Mr. Mabanta, makikita namin na nakausap niyo po siya. Direk, ano po, kasi So marked nasa money nga ba complaint. yan, attorney? Marked money Ano nga po? ba yung mga nakita natin sa image? Ay, Marked money? Maganda po yung tinanong nyo kasi may isa pong magaling na abogado nag-post agad eh. Nagmagaling eh. Kaya sabi niya, paano daw nagkaroon ng 75 million, ay nakapush yung account. O parang, yun ang sinasabi niya, hindi ko makita masyado yung kung anong sinabi niya. Opo. Ang hindi po yata naiintindihan nitong si attorney, eh, ang law enforcement po, hindi po kami nanghihingi ng pera dun sa mga nagreklamong ganyan. Kami po ang gumagawa ng paraan para magdala ng marked money. Meron po kaming yung confidential funds po sa intelligence funds. Diyan po dapat ginagamit at hindi pinamimigay kung kani-kanino. May pitik pa. So, hindi. Pinapaliwanag ko lang po, Sir Ronald. Tapos po, yung pong 3 maleta, hindi po totoong pera yun. Gawa po sa recto yun. Doon po nanggaling yung salitang budol eh. Kasi budol money po yun eh. At under the Supreme Court ruling po, ang law enforcement allowed to do that kasi it's impractical tsaka illogical na yung buong totoong 75 million dala mo. Dahil pag nagkaroon po ng kaso, naka-embargo sa court yan hanggang di natatapos yung kaso. So ganun po yan. Yung pong nakita nyo sinusulat yung serial number, yun lang po yung totoong pera dyan. Yung ibabaw lang. Ang ibabaw. Ibabaw lang. Parang pelikula Hindi. Kalokohan yan. Hindi na natin alam kung totoo, hindi yan. Yung mga pera na yan. Anong tawag? Ganda ng pagka-bundle. Talagang kulay. Kahit na sa ano lang, sa video lang, makikita mo na kung totoo hindi. Pag-klase si PA, tumatago sa video yung mata niya. Na-authenticate yung nakabundle na pera. Pero sa tingin ko, totoo ha. Sa tingin ko, palusot na lang ni Melvin Matibag. Talaga, no? Paano po, yung mga lawyer po na nagmamarunong sa law enforcement, makapag-criticize lang, dapat magtanong lang po muna. Huwag po muna mabuwang. Kasi nagbubuwang agad po sa mga pangyayari. Sir, we understand si CJ Hero was included dun sa complaint. What's the status of Miss Hero and what are your intentions with regard to her? Is she being Person of interest? summoned? Is she being... what's the status po? CJ Hero was included in the complaint affidavit of the personnel of speaker. So, she is not included yet doon po sa charges na ipinail namin because we will investigate kung ano talagang participation niya. I think the reason why she was included doon po sa complaint affidavit nung tao ni speaker because siya po yung nandun sa video na nag-introduce. Siya yung on camera. Siya po yun. Para siya nagsasabi na gumawa siya ng research, siya yung naggawa niya.
Nako, ano ho yan eh. Yan yung CJ Hero, napapanood natin yan eh. Diyan sa Peanut Gallery Media Network. Bottom line dito, ang moral story dito, kung meron kayong nalalaman, huwag nyo nang pagkapirahan. Di ba? Ilabas nyo na yung mga ilalabas nyo. Huwag na kayong manghingi sa mga politiko. Baka ma-entrap din pa kayo. Nayari yung si Franco Mabanta dito. Pambihira oh. Okay, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update ha. Ano yan, kumbaga kung talagang lehitimo at talagang nangingikil nga itong si Franco Mabanta, dapat talaga siyang mayari dyan. Tama lang ginawa ng NBI dyan. Ang tanong ho dito, kung nakita na ng NBI yung teaser o trailer ng video na dapat ipapublish ng Peanut Gallery Media Network, Media Network, hindi nyo ba ipapalabas yan sa sambayan ng Pilipino? Para hayaan nyo na ang ating mga kababayan ang humusga kung ano nga ba ang nag-udyok dito kay Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez, para uuhan ang panghingigil na yan. Di umano nitong si Franco Mabanta. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag ko kayo magpabudol dito kay Matibag. Malnad ng Pilipinas.